beloved Boss Mike Cervera. Tingnan nyo, marami na talagang nagagalit kay Marcoleta. Kasi si Marcoleta, pabugso-bugso kung magsalita yan eh. Tama si Arnold Lopez eh. Yumabang kasi, di ba, Jai? Yumabang! Oh, katulad yan. Di ba, naalala nyo ba yung media, di ba? Yung media. Yung media, binanatan niya na sabi niya, bayaran. Oh, abay, biglang nag-sorry eh. Wala na, nangyari na ang nangyari. Nasiraan mo na ang nasiraan mo eh. Tapos pa sorry ka. Wala, nagamit na ng mga vlogger, nagamit na ng mga chismosong vlogger ng DDS. Yung sinabi mo, Marcoleta, na bayaran ng mga media. Hanggang ngayon sa rally ginagamit nila. Oh. Ana. Oh. Kumbaga, the damage has been done. Ang hirap po kay Senador Dante Marcoleta at 10 ng kanyang mga kasamahan at nagtatanggol po sa kanya. Bibitawan po ninyo ang walang basihang paninira tapos magsosorry po kayo. Correct. Eh ang hirap po sa inyo, you only want your truth to come out. Pag hindi lumabas yung sinasabi ninyong katotohanan, sasabihin nila, bayaran na ang karamihan sa amin. Yan. Sa atin, mga kapuso. Hindi naman tayo nagmamalinis, pero para sabihin na karamihan nang wala akong patunay, pangit naman po yun. Hindi, sabi naman niya, nabitawan niya yan out of frustration. Well, sa akin, bago magbanggit ng mga ganon, sana pinag-iisipan muna. Kasi ako, I'm taking this personally. Kasi medyo mabigat. Hinihimok ko rin yung aking mga kasamahan po sa media na tandaan nyo po bilang taong gobyerno na siya po yung taong gobyerno nagsabing marami ho sa ating hanay ang bayaran ng walang pakundangan, ng walang basihan. Kita nyo, sama ng loob ng taga-media. Tinatandaan ngayon, tinatandaan ng mga taga-media ngayon ang sinabi ni Marcoleta na sila'y mga bayaran at sinabi yan ng walang pakundangan. At eto ngayon ay pinapanawagan na kailangan tandaan ang isang politiko, politiko na katulad ni Marcoleta, na wala man lang pakundangang sabihin sila'y bayaran nang wala namang hawak na ebidensya. Diba mga kababayan, Sana man lang daw nagsalita ka Marcoleta, yung bang merong kang hawak na ebidensya. Kaya maraming kapalpakan na talaga eh. Sino? Si Marcoleta. Tapos ngayon, ang nangyayari, nagrarally. Ang alin? Ang mga ilan, kasama na nga yung ilan na mga kapatid sa INC. At yung mga humahalong mga dugyot na mga DDS. Yung mga humahalo na mga kepapangit na mga DDS. Di ba? Hinahaluan eh. Yung mga malilinis, mga kababayan, no? Ano nangyari? Wala nga mga kababayan. Kasi ang media hindi nahalo sila i-cover. Maraming galit eh. Mali ka talaga, Marcoleta, yabang mo eh. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Kasamaan po sa media. Pakinggan nyo. Na tandaan nyo po bilang taong gobyerno na siya po yung taong gobyerno nagsabing marami ho sa ating hanay ang bayaran ng walang pakundangan, ng walang basihan. Mga kapuso, dapat pinepersonal po natin ang lapastangan na ito sa ating propesyon. Kumbaga, Wengay. Tama na. Oo. Di ba? Tumigil ka na. Di naman ata totoong INC. Bakit kasi yung tagapagsalita ninyo nagsasalita pa ng ganon? 'Di ba? Dahil daw sa pagsuporta daw ninyo kay Marcoleta, kaya may pagrarally na ganon, sabi nung tagapagsalita. Sino ba 'yun? Yung maputi ang buhok na sa bala ba 'yon? Yun ang may sabi. Eto na ngayon. Huwag kayong mag-alala. Dahil kung meron naman, kung meron namang galit, meron namang nakukuhang kakampi si Marcoleta. Tingnan nyo, pakinggan nyo ito, bigyan natin ng pagkakataon.
issue ito, silipin na din natin yung ibang mga nag-donate sa kampanya ng mga politiko mula sa personal nilang pera at direktang nakinabang eventually dahil nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Malaki lang hong ngipin neto eh. At saka yung mukha neto yung mukha neto mga kababayan nuknukan ng sinungaling baka eto eto yung magtatanong tayo, Mamita Star Talk, ano? Magtatanong tayo, baka ito yung talagang mga bayaran. Ano? Hindi kaya? Dahil ito yung mga nag-i-extort, di ba? Kay Ninong Martin, ninyo. Ito yung nag-extort. Oo. Siya, Ninong ni Jojo Chavez. Ni Jayjay Sales, di ba? Ngayon, gustong linlangin ang taong bayan sa pamamagitan ng bakit daw si Rodante Marcoleta, kita nyo, nagkaroon ng kakampi. Hindi ba kayo nagkakataka? Hindi ba kayo nagtataka? Na para bang lahat na lang, Jared, Lisa Eunice, na para bang lahat na lang ng mga kumakampi kay Marcoleta, may mga sabit, Katulad doon nila, ito yung PGMN ba yan? Yung nasangkot Jayjay Sales sa pagkaka-extort kay Ninong Martin mo. Ito, yan yung mga yun, yan, Yan, yung Peanut Gallery, Peanut Gallery, Media Network, yan, di ba? Ngayon, tingnan nyo yung itsura, malaki lang ang ipin, Malaki lang ang pahabalang ang muka. Pero ang utak, mga kababayan, may utak naman. Kaya lang, mukhang yung utak, pang i-scam. Nakuha nyo? Pang i-scam. Kasi nga, itong grupo na ito, ang di umano, ay nang-extort, nag-extortion kay Martin Romualdez. Na sinasabi nila, hindi namin ilalabas yung video pero magbabayad ka ng 350 million pesos. Grabe. 350 million mga kababayan ang hinihingi. Ngayon, ang tanong, magkano naman kaya ang binayad dito? Tingnan nyo mga twiran. Pangliliko Natalakay na natin to Huwag na tayong lumayo. Anton Lagdameo, who's now Special Assistant to the President, donated 247.3 million pesos sa kampanya ni BBM. Mel Robles, who was eventually appointed General Manager of PCSO, donated 30 million pesos. Kung sa mga contractors lang, Mr. Rodolfo Hilot Jr. of Rudil Construction and Enterprises Incorporated donated 20 million pesos sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects and close to 10.78 billion pesos for a total of 227 projects for the same period 2022 to 2025. Kita nyo nakita nyo mga kababayan, pagka nagsasalita sila, akala mo totoo. Pero kapag ka-aanalisahin mong maigi, niloloko kayo nito. Bakit mga kababayan, niloloko kayo? Unang-una, pinaliwanag ko na ito. Ang Pangulong Bongbong Marcos, nung tumanggap ng pondo, bilang donasyon sa kanyang kampanya, ay hindi ho siya kahit na anong posisyon sa gobyerno. Wala siyang posisyon. At yan ay idiniklara lahat. Yun ang kaibahan. Di ba ate? Bakit ayaw mong siya banggitin yun? Kasi kayo magaling kayong mangligaw Ikalawa, kung ikukumpara nyo kay Marcoleta, ang campaign period ay February. Campaign period February, tinanggap ang pera. Ang campaign period ay February, ang pera tinanggap January, mga kababayan, January. Nakasalukuyan pa na wala pang campaign period, pero tumatanggap na ho ng pera si Marcoleta. Ano ang ibig sabihin? Habang siya ay kongresista, pa, tumanggap na ng mga regalo na kung saan ay pinagbabawal na nga ng batas
na nakalagay saan? Sa Article 00069. Oh, di ba mga kababayan? Oh, ano nangyari? Bakit mo tinanggap Marcoleta? Di yun isang malaking pagkakamali na. At bakit ikaw napadali ka mo? Bakit mabilis? Inamin mo na Umaming ka na sa lahat ng mga kasalanan mong yan. Paano ka ngayong hindi mapapabilis? Hindi katulad nila Martin Romualdez na ayaw pang umamin sa pagnanakaw niya. Hindi katulad ni Saldico na hindi pa rin umaamin sa pandudugas niya. Lalo si Chis Escudero na hindi pa umaamin sa ginawa niya. Ganon din si Villanueva. Na hindi pa rin umaamin. Tapos sasabihin nila, bakit sila Villanueva hindi pa nila nakakasuhan? Dapat mauna yon bago si Marcoleta kasi nauna sila. Mga tanga, si Marcoleta umamin na. Kaya mabilis yun sa kanya. Ikalawa, biruin mo tumanggap ka na, hindi mo pa diniklara. Sabi pa nga ni Leonora Brown. Hindi niya diniklara yung mga tinanggap niyang mga regalo daw na galing sa mga campaign donors niya. Itong mga campaign donations na natanggap ni Marcoleta ay hindi po diniklara sa kanyang salin. Kita nyo mga kababayan, hindi tumugma sa sose. Ibig sabihin, intentional yung kanyang pagtatago sa mga campaign donations na natanggap niya sa mga donors. Tumigil na kaya nga ito, ang daming ganyan, si Lagdameo, Eka, si Mel Robles, Eka, bobo pala tong putang inan to Kaya kayo nakakasuhan mang-extort na lang kayo. Diba? Ito, tatangan nitong mga ito, yan sila, Mabanta, yung nang-extort na isa, yung Inglesero. Yan, yung mga yan, ito. Diba? Mga bobo ito, putang inan itong mga ito. Biruin mo, ibabanat nila yung ganong katwiran na bakit daw si Pangulo. Si Pangulo, tumakbong presidente, walang posisyon sa gobyerno, diniklara yung tinanggap o ano pagkakamali ron. Walang pagkakamali ron. Kaya lang, baka nga binayaran na naman itong mga ito para sirain si Pangulo, baka gumagawa ng kwento para lang may maitira kahit papano. Diba? Alam nyo, sa programa ninyo dyan, sa ano ba yan? Oo. Kung ako sa inyo, gawin nyo na lang porno yan. Oo. Yung bang, magpalabas kayo ng nagbebengbangan, kaysa bumanat kayo ng pangpolitika, tapos bayaran din naman kayo o kaya nanghihingi kayo ng ng bayad para hindi kayo maglabas ng katotohanan. Ayun, ilabas nyo ang puday at saka yung mga junjun ninyo. Di ba? Baka mas marami pang manood. Di ba? Di ba? Mas marami pang manood pag nagbebengbangan yung palabas nyo. At malamang maingganyo nyo yung mga DDS na mga tanga, bobo, mangmang uto-uto. Hayok na hayok yun sa mga bengbangan. Bakit? Ang papangit Sino makikipagbengbangan? Biruin mo? Oo, puro pangit. Babae, lalaki, pangit. Kaya ayaw makipagbengbangan sa isa. Sabi, pangit na nga ako. Pangit pa rin kabengbangan ko. Kaya alam nyo, wag na kayong magtaka. Yung mga, yung mga loyalista, nilalapitan ng mga DDS. Gusto mabengbang. Diba? Wala na yan, Jonel Matugas, laspag na. Ilan na ang naglabas-masok diyan. Hindi mo na magugustuhan ng lasa.
Oh, yan, mga kababayan ko. Pero eto na, mga kababayan, ang talagang topic natin. Nako, eto na ho, hindi matatanggap ni Marcoleta ito. Oo. Ha, kahiya-hiyang mangyayari kay Marcoleta malapit na. Bakit? Nako, eto na. Oo, Willie. Diba? Ang problema, Oh. pag makukulong ka, pag Ah. nagpakuha ka ng mugshots, bawal ang wig. Seryoso ka? Oo. Dapat yung... Seryoso? Si Chris ayaw ba? Ganun ba talaga? Ganun ba talaga? Alam nyo, ang daming mga nagtatawagan sa akin. Sabi ko nga, meron ako, sinabi nga ni Arnold Lopez, may article na isinisend ko sa kanila. Ay talagang totoo nga pala, mga kababayan, na kapag ka ikaw iminagshot, tanggal lahat. Tanggal lahat, mga kababayan, pati aritos, kwentas, alahas, lahat ng nasa katawan mo, pati ang bulitas. Di ba? Kung pati bulitas tanggal, paano na lang yung wig? Paano na lang yung pilukan ni Marcoleta? So sa madaling salita, mga kababayan, kung ito ay totoo, tulad na sinasabi ni Chris at saka ni Ronald Llamas, aba mga kababayan, eto na ho mga kababayan sa buhay ni Marcoleta, ang mangyayaring kahiya-hiya para sa kanya. Tama. Nakakahiya yan para kay Marcoleta. Pero mo, no, imamagshot ka, tapos tanggal yung piluka. Grabe, no, mga kababayan, ano? Shit, nako! Oo, baka naman pwedeng hilingin, ano? Baka naman pwedeng hilingin ni Marcoleta na sabihin baka naman pwedeng arbor ko na itong aking piluka, wag nyo nang tanggalin. Para naman sa mugshot ko, hindi naman ako kahiya-hiya. Isipin nyo naman kung anong itsura ko, no? Isipin nyo kung anong itsura ko. Kung ako mamamugshot, ganito ang magiging itsura, ganito lang yan. Ganyan na magiging itsura niya. 'Di ba? Kaya bang tanggapin ni Marcoleta yan, mga kababayan? Ay, nakakahiya. Abay, biruin mo, mga tatak ng mga piluka mo, Hermes, Christian Dior, mga branded. In fairness, maganda yung piluka ni Marcoleta. Talagang lapat na lapat, sukat na sukat sa kanya, mga kababayan. Ibang klase yung pagkakadali ng piluka. Kung hindi mo nga kilalang kilala o hindi mo matagal na kilala si Marcoleta, hindi mo pagkakamalang nakapiluka. Di ba, mga kababayan ko? Kung ako naman, mga kababayan, no? Pag tumanda ka na ng ganyan, siguro magpakalbo ka na lang. Ano naman, matanda ka na rin naman. Di ba? So ganito na. Oy, Leonora bro, huwag kang tawa ng tawa dyan, Ganito naman. Ay, nako. Baka kumanta si Marcoleta ng April Boy Regino. Alam niyo yung, sige nga, hulaan niyo nga, ano yung kanta ni April Boy Regino? Di ko kayang tanggapin na mawawala ang piluka sa akin. Napakasakit na marinig na ipagtatanggal niyo sa akin. Ewan ko sa inyo. Hoy, tumigil nga kayo. Kakainis kayo, eto na. Sorry naman sorry naman, Senator, kasi etong dalawa, pasimuno, Magalit ka nga rito. Yan, Bawal ang wig. Ano daw, ulit, Willing daw siya magpakulong. Oo, Willie. Diba? Ang problema, pag makukulong ka, pag nagpakuha ka ng mugshots, bawal ang wig. Bawal ang wig. Seryoso ka? Oo. sabi ni Chris, seryoso ka? Mukhang hindi rin alam ni Chris, oo. Yung
pala, totoo nga, bawal nga. Dapat yung natural mong itsura. Seryoso ka dyan, ah. Oo, bawal ang wig sa mugshots. Oo, baka sa Buti pa si Ronald Llamas, o ano, di ba? Proud siya sa bumbunan niya. Di ba, no? Di ba? Di ba? Proud siya sa bumbunan niya, oh. Di ba? Oh. Sabi, Conrado Ramos, totoo ba yan? Oo. Ayan, sabi ni Arnold Lopez, legit daw, legit. Di ba? Sabi rito, di ko kayang tanggalin ang piluka kong nag-iisa sa akin. Grabe mga kababayan, ano? Matindi to. Nakakahiya mga kababayan, promise. Mabubuli, eto mga kababayan, tandaan nyo mabubuli ng husto, si Marcoleta rito. Maniwala kayo, pagtatawanan ng sa taong bayan kung si Marcoleta ay mamamagshot at walang suot na peluka. Grabe no mga kababayan, ano? Matindi pala. Sige tuloy. preso pwede. Pero sa mugshots, bawal. Uy, sa preso parang hindi din pwede. Kasi pwede ka magtago ng mga kung ano-ano. yun ang kinatatakot. Tignan mo, binubuli nga nila, di ba? Binubuli na nila, Oo, kayo talaga, kayong dalawa, Chris at saka Ronald, Binubuli niyo si Marcoleta, Sasama loob sa inyo ni Leonora Brown dyan. Bahala kayo. Our beloved Boss Mike Cervera.